dito muna tayo. Magkukunin sila ng TikTok to ni Joseph at saka ni Chito. Tapos tayo, kukuta tayo dito. Meron tayo pag-uusapan. Diyan lang kayo. Ay nako, ang sarap mag-vlog pag may bagong mic. Tingnan natin. Kung tayo ba kayo magkakarinigan ng bonggang-bongga. Once again, kapag okay ito, umorder kayo ha. Maglalagay ako ng yellow basket sa TikTok. Pero itry ko rin yan dito sa YouTube. I-check nyo ha. Kasi minsan pwede ako mag-tag ng products dito sa ilalim ng vlog. So, kitaan. Tungkol sa kitaan. Marami nagtatanong sa akin magkano po kinikita sa Facebook. Huwag na sa YouTube kasi matagal na natin ay vlog sa YouTube. So, halos alam niyo na kung ano yung kumpara umiikot. Yung earnings sa YouTube. And bibigyan ko kayo ng link in case na gusto niyong ma-review ang aking vlog about this. Years ago na nasa Japan pa tayo. Medyo sumisigaw pa rin ako kasi hindi pa rin ako masyadong komportable or hindi pa ako masyadong sanay na gamit ito. Pero matututunan din natin yan. Hindi ko lang kung narinig nyo, sumasayaw sila ng conga. Sabi ko, susulpot na lang ako sa dulo kapag okay na sa kanila yung choreography. So yan. Magkano bang kinikita sa Facebook? Malaki ba? Nako. Malaki. Malaking katsaringan. Okay, maraming issue yan. Number one. Marami nagreklamo ng liit ng kita sa Facebook, na mas malaki sa YouTube. But sa aking sariling karanasan, mas totoo yan. That's why hindi ko iniwanan ng YouTube. And ako ay more of a YouTuber than Facebooker. Kasi doon talaga tayo nagsimulang kumita sa social media. So parang minahala natin ng bonggang-bongga. Number two, depende rin. Because I was able to gain something big. In 2023, I got one vlog na kumita ng lampas 50 mil. And hindi na ito naulit pang muli. So ang sabi nila, marami akong mga napapasa ng mga complaints. Bakit gano'n naman? Ba't nung unang laki ng kita ngayon wala na? Halos binaba na talaga ni Meta. Oh, grabe naman si Meta, nakakainis. Mga gano'n. And maybe that's true or partly true. Dahil ako naman, hindi kasi ako yung yung mabusisi. Yung binabantayan ko yung mga algorithm, binabantayan ko yung pagpula at pagtaas. Iba kasi yun ang trabaho, pagkakagising sa umaga, tinitingnan agad, Diyos ko, pumaba ako, pula na agad. Hindi ako ganun. So, confident ako na pwede akong kumita sa pamamagitan ng paggawa ng original contents and iba pa mga factors na pwede maka-push sa mas malaking sweldo. So, hindi talaga ako yung copy ako ng copy ng kung ganito, sayaw-sayaw lang. Sa Facebook TikTok lang, or ibabanga ko yung bisikleta ko sa ganito, or dadive ako dito ng unay ulo. Kahit duguan ka na ang mahalaga, ang gusto mo kumita ng malaki at the same time, mag-viral. Yun talagang target ng iba Umaga pa lang is paano makakaroon ng vlog ng viral. Tayo naman yung ating aspiration. Yun ang ating gusto na magkaroon ng mga virals. I have experienced million viewed na videos na trending on viral pa nga yung iba. Like this. Yan, sa TikTok at sa Facebook. Sa YouTube, meron din tayo dalawa na 1 million views. Sa Roboto at saka sa Robotology. Yung talagang target. Pero hindi yung uugalin mo lang lagi na magbantay na mag-viral yung video mo, na kumita ka ng malaki, na disregarding the main goal of content creation sa social media na makapag-share ng magagandang vlog sa makakatulong in a way, makakapag-inspire in a way, makakapag-pangiti in a way, makakapag-inform and educate in a way, yung ganun, yun naman talaga dapat. Merong ibang mga gumigising na lamang na naghahanap ng mga viral na video, kokopyahin ito, or kukuha dito mismo ng portion
na pwede niyang gamitin or yung iba pa nga minsan 100% ng video ginagamit nila. Tapos minsan mas malaki pa yung mas marami pa silang views kaysa sa original. At minsan sila pa yung galit. And then, yung mga magagaling, iniaano pa nila yan sa rights sa Facebook. So, pag inilabas yung kanilang video, ang mangyayari, yung original content creator, siya yung magsasuffer dun sa copyright issue. Siya yung makaka-copyright hit. Magmumukhang original, ay yung kumopya pa. May mga ganun. So, huwag niyo uugaliin niya sa mga content creators. Number 3 is yung katotohanan na hindi 100% na mahina ang kitaan sa Facebook. Depende rin sa'yo. Number 1, original concept nga. Number 2 is sino yung viewers mo. Sa YouTube at sa Facebook, pareho yan. Uukatin natin later. And then, haba ng video mo. Hindi pa tayo ng pwesto. Yun sila yun. Ano ba yun? Yung mga bata. Ah, meron? Laki! Ano kasi natuto yan? Hindi yung ano, ayama. Ayama. Abay, oo nga ano. Makakahuli nga Paldo. Ingat kayo, baka tutoy paldo, ang mga bata. Yung dalawa, sayawan. Dito po tayo sa Silunay. Iba sariwan-sariwa ang view. Napapalipas na kami na maghapon at walang magawa. Bago umuwi, di siyempre pagod, magtitiktokan po muna kami. Maraming salamat sa lagi niyong pagsama sa ating mga sa ating mga kembot. Marami tayong mga vlogs. Mini vlog sa Facebook at long vlog sa YouTube. At kembotan sa TikTok. Salamat lagi ha. Thank you. Dito tayo. Ayan. Kita niyo ba ako? Di ba para mas madilim tayo? Okay. So, yun. Kasi lang tayo kanina, yun, yung haba ng video. So, the more na mahaba yung video mo, the more na marami mga ads na may insert ang Facebook or Meta or Google AdSense or YouTube. Kaya mas paborable na mas mahaba ang vlogs ninyo, mas maganda yung earnings. Pero sa Facebook, doon ako medyo nagkaroon ng duda. Kasi sa Facebook, nakalagay naman na pag kinabaan mo yung video mo, mas makaka-apekto ito sa earnings mo. May makita ko something like that is, correct me if I'm wrong, sa mga talagang tutok sa pag-content creation sa Facebook, kung tama ako. Pinabasa ko gano'n. Pero, in all honesty, yung nakuha natin nun na 50,000 pataas na earnings sa isang vlog natin, yun talaga intended ko sa YouTube, pero pinalabas ko rin sa Facebook. Yun, siya, I think that's 20 to 22 minutes long. And hindi pa ako nagkakaroon ng ganong kalaking kita sa mga 1 minute pababa. Yan. Ang pinakamalaki ko atang kita, parang $20. Or, yun. Sa isang vlog na medyo maikli. Sa Facebook ha, alam nyo ba, sa isang araw natin pag-uusapan to, pero bibigyan ako ng isang example. Meron akong 6,000 plus lang ang views sa YouTube. At meron ako ditong 50,000, 100,000 pataas na vlog. Mas malaki yung kita ko sa YouTube. Sa YouTube, kahit konti lang ang views, 5,000, 6,000, 10,000, solid. Sinusubaybayan ka talaga ng mga viewers mo. Kaya okay ang earnings kahit konti lang sila. Dito sa 7,400 views, okay nang kita dyan. Alam nyo kung magkano? Eto, 3,300 agad. Ngayon punta tayo sa Facebook. Siyempre ang ikukumpara natin, yung halos ganun din kahaba. So, 10, 12 minutes pataas. So eto, maraming nanood dito. More than 60,000 ang views ito. Ang kinita, $13 lang. Halos wala pang 800 pesos. Kaya barya-barya, chika-chika lang talaga kita ko sa Facebook. Pero syempre, wag naman kayo mag-expect na lagi na lamang sa ganung number ng views ay laging 3,000 pataas ang kinikita natin. Syempre, iba-iba rin. Meron din mga same number of views pero 1,500 lang or 2,000. Iba-iba rin, maraming factors at pag-uusapan natin sa sunod yan. Basta sa pangkalahatan, mas malaki ang kita sa YouTube kaysa sa Facebook based on my own experience. Ayun, so saka natin i-detalye yan. In the meantime, dito muna tayo focus. So, yun, nakapagbigay tayo ng mga factors na nakaka-apekto sa ating earnings. At kung kumikita nga ba ng mas malaki, depende pa rin. Napunta tayo sa pangalawang pinanggit ko kanina, yung kung nasa nanggagaling ang views. The more na ang viewers mo ay nasa malalaking bansa na nagbibigay ng malaking ad rates, ay mas malaking kita mo. And nabanggit ko na to once, meron kang 1 million views, mga 90% Pinoy-based ang nanonood sa'yo. Ako meron 10,000 lang.
Ang 90% nun galing Australia, Canada, US, Japan, malalaking bansa. Mas malaki kita ko sa'yo. Baka hindi lang doble. Ganon. Okay? So yan. At para mas solid ang aking kuda ngayon, syempre ipapakita ko sa inyo, ganun kailangan lagi may resibo. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang pwedeng earning sa Facebook. Okay? So ito. Eto po, yan, ganyan lang, barya-barya lang. Kaya wag agad kayo mangungutang, kahit milyon-milyon pa yung views ng iba, wag naman agad-agad. Lalo pa kung may music, ay nako, kalimitan ay mas lalong wala. Yan ang pinakamalaki ko this month, yung $9 na yun. Yan po ay video. Yung pangalawang picture, yan ay live. At yung pangatlo, ang ibig sabihin nun ay picture or photos. Yes, tama kayo. Yan ang maganda sa Facebook. Pati mga pictures, mga photos ninyo, kumikita kahit papaano. Kaya napapansin nyo, daming pages na nag-post na lang nag-post. Minsan nag-grab na lang nag-grab ng picture ng may picture. Minsan hindi lang 10 ang post nila ng photos, kundi more than 20, 50, ganun. Kasi nga kumikita, pag pinagsama-sama mo, malaki rin. Eh tayo naman, hindi naman tayo nakikipagsabayan sa posts. Pero, pag-iisipan na rin natin. Ito ba itong picture natin na mukha tayong terrorist? Ito yung una nating kauna nating passport ID. Ayan o. $1 plus din, di ba? O itong isa na nagpapadrawing ako sa aking mga apo sa aking kuyukot. Di ba? $4 din o. At saka nakikita niyo yung count, yung views, 78,000. Oo, may count ng views ang photos. At doon nila binabase yung kita mo. That's why mas maraming magkiklik ng photos mo, bongga. Minsan, mas malaki pa yung kita mo sa photos kesa sa video na pinagbuhusan mo ng pagod at pawis. Kaya itong amin na halos kalahating milyon na magkano, kapareho din lamang kinita, $4. Plus. Okay, so dito muna kami at marami mga bata sa labas. Nagkasayawan na kami kanina. Nagkwentuhan na kami ng mga bata kanina. Itry natin ipalabas sa palabas sa dulo ng video na ito. So yun, nakita nyo na. Hindi ganun kalaki. Ang liit talaga. Eh, malaki pa yung gastos paglabas. And, ako kasi yung hindi ko na tinututukan na bakit ganito? Na 0.20 lang yung kinita itong video na may 20,000 views. Tapos itong isa na 7 plus lang, ay 30 something or 45 something. Yung hindi ko na masyadong tinututukan. Importante sa akin is, maggawa ko yung mga gusto kong vlogs, may share sa inyo, and pasilip-silip sa kita. Pero ang kikwentahin ko talaga ng ganito, competition lang na, hindi talaga. At dapat alam natin ang ating hangganan. Alam natin yung ating kakayahan. Huwag mag-expect ng sobra. Okay, kasi minsan tayo rin naman gumagawa ng mali. At nagiging normal na yung pagnanakaw. Nakakaloka na maaabot natin ang panahon na ipinagtatanggol pa ng ilan yung mga ninanakaw na videos ng iba because they like this vlogger. Magnakaw man siya or something, pagtatanggol natin. Hindi maganda. Hindi ko sinasabi, hindi rin ako nakakopya. Lalo pa sa ngayon na talaga, remix is allowed. Pero yung talagang nanakaw mo yung 100% na video, tapos wala ka man lang binanggit, nangyari na sa akin. Medyo masakit. And hindi ko man sinasabing 100% hindi ako kasi nung una-una ako, dahil nagre-review ako so kumukuha rin ako ng pailan-ilan. So yun. Okay, so yun, nakapagbahagi tayo ng kahit konting kaalaman tungkol sa earnings sa Facebook at iba pa mga detalye. This is Fanabato, sayang kaligoto ko sa imas at mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world, Ripatology pa more and more and more. Thank you.